Kung gusto nating mapalapit kay Jesus, kinakailangan nating lumapit sa krus at ipakong kasama ni Jesus na nagmamahal habang nakabayubay sa krus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang ibang mga taong sumusunod sa kanya. Muling ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, papunta tayo ngayon sa Jerusalem, kung saan ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya ay kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano ang nais ninyo?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa." Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopang aking iinumin ay iinumin nga ninyo, at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglalaanan." Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalipat sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay position. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries, nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, siguro kung babasahin natin ang Gospel ngayon at how many years ang nakalipas mula nang mangyari ito o maisulat ito, siguro tayo maiinis sa naging papel, sa naging character ni James at ni John, ang magkapatid na anak ni Zebedeo, si Santiago at si Juan, na kasama doon sa pinaka-close circle, no, ng ating Panginoong Jesus. Si Pedro, Santiago at Juan, ito yung kumbagay the best 3. Pero yung naging attitude nila dito sa ating gospel na ina-request nila mismo kay Jesus na kapag naghari na siya, ay umupo ang isa sa kanan at ang isa sa kaliwa. Para bang masyadong ambisyoso. Para bang masyadong mataas ang pangarap, no? Kasi iba yung kanilang iniisip. Ito yung nangyari after na ipaliwanag ni Jesus kung ano mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Sila'y papunta doon, naglalakbay, at
alam ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Kaya nga nangangamba rin itong mga alagad niya dahil mainit ang pangalan ni Jesus sa Jerusalem. Pero inilahad ni Jesus kung ano ang mangyayari sa kanya. It was very prophetic. Tanging sa Jesus lamang ang tao na nakapag-predict, no, ng mangyayari sa kanya sa lugar na yon, no? Kung paano siya darakpin, kung paano siya pahihirapan, kung ano ang gagawin sa kanya, yung kamatayan niya. Pero hindi lang sa kamatay, kundi yung mangyayari sa kanya na siya'y mabubuhay after 3 days. Hindi pa ito na uunawaan ng kanyang mga alagad. During that time, maunawaan natin na hindi pa nila lubos na naunawaan. Sa panahon natin ngayon, may inis tayo kasi naintindihan na natin at nakikita na natin yung the whole picture. Pero during that time, hindi pa nila nakikita yung buong larawan. Hindi pa nila lubos na naunawaan na kinakailangan si Jesus ay mamatay. At ito yung kahulugan ng pagkahari niya. Ito yung kahulugan ng kapangyarihan niya. Yung kapangyarihan ng pagmamahal. Kaya nga ang iniisipan nila noon ay real position na si Jesus bilang hari, political king, na magpapalaya sa Israel, magkakaroon ng trono. Kaya nga, yung bang ang hinahangad nilang posisyon ay hindi nila talaga lubos na naintindihan. Kaya kinakailangang ipaliwanag ni Jesus ng mabuti sa kanila kung ano ang sinasabi nila, kung ano ang gusto nila. Kaya nung marinig ng ibang alagad, no, itong sinabi ng dalawang alagad na ito, syempre magagalit sila, maiinis sila. Tulad siguro pag tayo nasa ganung sitwasyon, baka sabihin natin masyado kayong ambisyoso. Merong mas sigit na karapat-dapat. At ito yung gustong sabihin ni Jesus, na kung gusto ninyong sumunod sa akin, kung gusto ninyong mapalapit sa akin, kinakailangang inumin yung saro ng paghihirap na kanyang iinumin. Mga kapatid, ito yung requirement. Kung gusto nating mapalapit kay Jesus, now that we understand what it means, tayo bilang mga Kristiyano, tayo bilang mga Katoliko, kung gusto nating mapalapit kay Jesus, there is no other way but the cross. Yung krus ang magiging palatandaan kung tayo ba'y lumalapit kay Jesus. Yung mga krus natin sa buhay, yung mga paghihirap natin sa buhay, yung pagsunod kay Jesus ay hindi madali. Kung gusto nating sumunod kay Jesus, we have to get ready to suffer, to experience persecution, pain, trials, tribulations, lahat ng mga paghihirap sa buhay. Pwede nating maranasan just because we are following Jesus. Ano ba yon? It is love. Pagmamahal. Si Jesus habang nakabayubay sa krus, hindi siya nagmumura, hindi siya nagagalit, hindi niya tayo sinisisi. Kundi, while on the cross, Jesus was perfectly loving. Kaya nga mga kapatid, doon din tayo mapapalapit sa Kanya. Kung gusto nating malagay sa Kanyang kanan at kaliwa, yun lang ang tanging paraan. Magmahal. Kahit na nasasaktan, kahit na nahihirapan, kahit tayo inuusig, na yung we are ready to suffer because we are loving. Yung nasa kaliwat kanan ni Jesus, yung dalawang magnanakaw, hindi pala para yan kay Santiago at kay Juan, kundi dun sa dalawang magnanakaw. At makikita natin, we can learn also from them. Isang magnanakaw na puno ng galit, resentment sa kanyang kalooban, sa kabila ng kanyang pagiging guilty. Jesus was not guilty. At yung isa na alam at kilala yung kanyang pagkamakasalanan, that he deserved to be crucified, tinanggap niya yung fate na yon, pero nagtiwala siya kay Jesus. Mga kapatid, I think makikita rin natin yung ating sarili dito, na to really be close to Jesus is to be like that one good thief na handang ialay lahat kay Jesus. That we deserve the suffering, we deserve the punishment dahil sa ating pagkamakasalanan. But we entrust everything to Jesus. Sabi nung isang magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Hindi posisyon, kundi yung pag-alala
Kasi huwag mo akong kalimutan pag naghahari ka na. Hindi yung sa kanan o sa kaliwa, kundi pagmamahal. Sapagkat yung pagmamahal ay pag-alala. Mga kapatid, napakahalaga maunawaan natin that to be close to Jesus is to love in our sufferings. Bagamat may mga hirap tayong pinagdaraan tayong mga problema sa buhay, ang mahalaga, huwag itong maging hadlang para tayo magmahal, para tayo magtiwala, para tayo sumampalataya kay Jesus. Na sa kabila ng lahat ng ito, mahal tayo ni Jesus. Mahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, sana ito yung posisyon na ating pangarapin. That position of that good thief. Hindi yung political, hindi yung impluensya, kundi yung hilingin lang kay Jesus na alalahanin tayo. Alam natin tayo makasalanan. Alam na natin that we are not deserving of God's love, mercy. We are not deserving of glory. Sapat na yung maalala tayo ni Jesus. Sapat na mahalin tayo ni Jesus. Yung mahalin ka ni Jesus is already the best position na maaaring magkaroon ka. Dahil kapag minahal ka ni Jesus, ibig sabihin may lugar ka. Saan? Sa puso niya. Kaya nga mga kapatid, kung hinihiling natin magkaroon ng lugar sa puso ni Jesus, ang tanong, may lugar din ba siya sa puso mo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, nawa ay magkaroon palagi ng lugar sa aming puso ang iyong anak na si Jesus. Magkaroon kayo ng lugar sa puso ang banal na Santatlo upang kami palagi makapagmahal at mabuhay magpakailanman. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.